Ilan ang itinataguyod mo ngayon? Sino-sino? Yung mama ko po, tapos yung kapatid kong nagko-call center. Kasi kaka-start niya lang po eh. Wala. Ngayon pa lang siya magsisimula magtrabaho. Hindi, naka 1 month pa lang, pero pambayad pa lang sa utang yung kita niya. Tapos yung kapatid kong senior high pa. Tapos kapatid ko sa labas na senior high din. Tapos 2 kong anak. May Pati dalawang dami, anak na siya. madami. Pati yung kapatid mo sa labas, ikaw ang bumubuhay. Kasi po, Bakit? patay na po yung papa ko. Ayun po yung habilin niya sa akin. Huwag ko pabayaan yung kapatid ko sa labas. Kasi yung mama niya, Grabe, no? Grabe yung laki ng puso mo. Totoo. Di ba? Kasi ang hirap yung mag-provide ka lang for your own family, ang bigat na nun, di ba? Tapos inako mo pa, pati yung bunga ng minsang hindi magandang ganap sa pamilya nyo. Ang laki-laki ng puso mo. Correct. Kasi nakakabilib yun yung kapatid mo sa labas. Kung tutusin, hindi mo siya obligasyon. Pwede mo Pero- sabihin, may nanay naman siya. Correct. Ba't di siya umano, di ba? Pero inako mo pa rin, di ba? kasi po yung mama niya, hindi siya priority eh. Kaya po, ako na yung kumuha. Kasi kawawa naman siya, di ba? Kung pababayaan ko. naman. Ano-anong mga pinasok mong trabaho para makapag-provide for the family? Nag-service crew po ako, tapos nag-tour guide. Tapos gumagawa rin po ako ng negosyo, pero sa sobrang malas po, lagi pong parang nagsugal ako eh, lahat bagsak eh, lahat ng negosyong tinatry ko. Nagsugal ka para sa negosyo, Opo. pero lahat bumabagsak. Opo. Nagsugal, ibig sabihin, nadami siyang Oo. sinubukan. Oo, tinry niya ng tinry. Meron pa akong nalaman tungkol sa'yo na parang, nung nagkaroon ka, binigyan mo yung mga, may kapatid ka o mga kapatid na binigyan ng pagkakataong magtrabaho o magnegosyo. Yung bilang po sila ng second hand na motor para maglalamove. Para kami May racket. Para Apo. may racket. Para may Para may trabaho. katulong ka sa na kumikita. Kaso po sa 1 month lang silang masipag eh. Sa 1 month lang masipag. After 1 month, Ayaw na. tapos binenta. Binenta yung motor na binigay mo. Alam mo. Hindi. Ano ginawa nila sa pera? Nung Hindi ko rin pinabenta? alam. Hindi mo na rin alam. Marami. Minsan akala ng mga tinutustusan natin, yung parang akala mo ang pera ay pinupulot lang. Ganun kadali kunin, Diba? no? Kasi mabilis na naman magbigay, lalo na pag isa kang breadwinner, yung, ay kawawa naman siya, meron naman akong sobra, bibigay ko to. Kasi mabilis mo pakawalin yung perang hindi mo pinaghirapan eh. Oo. Diba? At saka yung nasanay ka kasi na meron namang Merong gagawa para nagbibigay. sa iyo. Oo. Kaya, 'di ba? Maraming ganyan eh, yung binigyan mo naman ng pagkakataon, 'di ba? Kahit yung simpleng mga puhunan sa negosyo, o bibigyan kita ng puhunan para makapagsimula ka. Yung sa simula lang, hanggang simula lang, tapos magugulat ka, napabayaan na rin. Tapos hindi pa nasabi. So katulad yun, maraming ganyang istorya. Yung binigyan ng pang negosyo, pang motor, tapos Totoo. binenta yung motor nang hindi niya alam. Pag ganun ang nangyayari, Ay, nung una po, galit na galit ako. Pero yung mama ko kasi, sabi niya, wag ko nang awayin eh, ng kapatid ko. Kaya, okay. Kailangan ako lagi umintindi. Hindi ako pwedeng magalit. Kasi si mama kasi, favorite niya yun. Favorite niya yung kapatid ko na nagbenta ng motor. Sorry, ma. Ikaw, hindi ka ba paborito ng mama mo since ikaw naman yung nagbibigay? Hindi. Anong pakiramdam? Sino ang pahinga mo sa dami na nangyayari sa buhay mo? Maanak ko na lang. Yung nagbibigay sa'yo ng lakas, ng inspirasyon. kayo mga breadwinners, you always feel tired. But do you feel loved? Ano po? Lagi nakakaramdam kayo ng pagod eh. Pero nararamdaman nyo rin bang minamahal kayo nung pamilyang itinataguyod nyo? Parang mahal lang kasi nila kapag meron ako eh. Sa tingin mo ba kung hindi ka na nakapagbigay, papansinin ka pa rin ba? Mararamdaman ba yung pagmamahal nila? Hindi ko po alam.